tinatawag yan sa history na BCE. Kaya yan ang tanong dyan ay BCE. Dito naman sa panahon ngayon, pag-alis ni Kristo pumunta ng langit, CE at saka AD. Yan, yung tinatawag natin na Annus Domini, panahon ng Panginoon, no? Taon ng Panginoon. Ito naman CE, common era yan, pero ang basa ko dyan, Christ entered. Pumasok na. Dito naman sa BCE, saka BCE, before Christ entered the world. Bago pumasok si Kristo. Ang panahon na yan, na gusto nilang malaman, itong mga taong masasama na to, kapag ang tao, walang pakialam sa Diyos, hindi niya alam, at wala siyang inaalam kung kailan ba babalik si Kristo. Nag-uusapan dito sa binasa na ito, sa Marcos, gusto nilang malaman kailan darating si Kristo. No? Kaya sasay ka, no? Yeah. Gusto ng mga taong ito, malaman, saan na ba tayong panahon? Si Kristo ba talaga bang papasok na, darating na? Kasi hindi nila kinilala si Kristo nung panahon na yon. At itong binabasa natin na ito, sa Mateo, Marcos, Lucas, ang lahat ng iyan ay nangyari, yung apat na gospel na yan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nangyari yan, yan sa panahon ni Kristo. Yan nangyari. 30 taon ng Panginoon. Makikita mo lahat ng aral ni Kristo nandyan. Nangyari yan dyan. 30 taon. Sumunod, bago umalis si Kristo, bago siya umalis, ha? Okay, alam niyo guys, yung verse, eh. Sabi ng mga disipulo, Panginoon, ang gaganda naman itong templo na to, yung templo ni David, at saka yung templo na ginawa ni Solomon. Yung tinatawag na synagogue. Sabi ng mga disipulo, ang gaganda naman ng templo na to. Gagandang mga gusali. Sabi ng Panginoon sa kanila, bago siya umalis, ha? Huhulihin na siya, pupunta, papatayin na. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga gusali na yan, wala diyang matitirang magkapatong na patong. Lahat yan ay ibubuhok. Tama na kayo sa inyo? Sige, pakibasa mo nga kayo sa inyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakikita ba ninyo mga gusaling yan, tanda ninyo, darating ang mga araw, na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay ibubuhok. Okay. Meron pang sinabi ang Panginoon, no? Nung panahon na yan, 33 years ago, yung templo kung saan si Kristo ay inialay, yan ang pangalawang beses na yan ginawa, binalik na, giniba yan nung panahon ni Babylonia, yan, si King Nebuchadnezzar, giniba. Sumunod na imperyo, itinayo uli yan. Yeah. Pagdating, okay, nakatayo ngayon yung templo, simbahan yan. Building, simbahan, templo, nakatayo nung panahon ni Kristo. Sabi ni Kristo bago siya umalis, Jerusalem, ilang beses kang tinangkang kukupin ng Diyos na parang inahing manok at sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, ngunit ayaw mo. Kaya ngayon, ikaw, Joseph, pakibasa mo nga ng sakto. Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikat na kukupin ang iyong mga anak, kaya na pag-aaruga ng isang inaing sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay iiwanang tiwangwang. Kaya ang iyong templo ay iiwanang tiwangwang. Okay, alam niyo yung templo na yan, mula nang nagsalita si Kristo, according sa history book, kasi wala sa Bible eh, hindi na nakalagay. 70 years mula nung, AD, after na si Kristo ay mamatay. Kaya 70 years, AD. Yung iba kasi dito sa history, meron dalawang date na may patch. Yung isa 30 plus, kasi maaaring dito sila nagbilang sa pagdating ni Kristo. Parang nawala yung 33 years ng ministeryo ni Kristo. 70 years, no? Kaya nagbibilang na eh. Nagbibilang ang Bible eh. Itong Israel na ito, mula nung siya ay naging isang bansa, isipin mo, isang bansa, nagmula lamang sa isang tao. No?
nagmula kay Abraham, nagpunta kay Isaac, nagpunta kay Jacob. Ang susunod dyan, yung 12 patriarka. Andyan na yung tinatawag na si Joseph. Yeah. Yan. Kapunta sila ng Egypt. From Egypt, no, hindi na nga nakalagay. Hindi na nga binilang yung kung ilang taon sa Egypt. Ang inilagay dito ay yung pagpunta ng Babylonia, huling hari, hanggang sila'y bumalik. Hanggang sila'y bumalik. Dito sa... No? Kasi pag binilang mo yung taon na yan, sa Mateo, meron daw nakalagay eh. Hanggang 14 na sali ng lahi, 14 na sali ng lahi, hanggang dumating si Kristo. Ayan, meron specific na bilang ng 14. Nasali ng lahi. Yeah. So, pag bilangin mo yan, 14, ilan ba ang bawat sali ng isang lahi, Nanay Pachi? O, sabihin mo 40. Kung si Nanay Pachi ay 40, kung sabi naman ng iba ay 50, sabi ng iba ay 100, sabihin natin, kunwari lang, Nanay Pachi, for the sake of, napapa-English tuloy ako eh. Kunwari, 100, 14 na sali ng lahi, ay ilan nga, 14 times 3. Yeah. Hindi, 14, ang isang tali ng lahi ay 100, parang magbilang eh, times 14 times 3. O, di. Yeah, tama yun. So, sakto mabibilang mo, ilang taon ang daigdig mula nung kay Adan hanggang dumating si Kristo. Eh, nakita niyo, pumasok na yun si Abraham, si Isaac, si Jacob, Israel. Hanggang ngayon, si Jesus na hinihintay natin na darating na isang Hudyo, isang Israelita, ay merong tamang panahon na malalaman natin kung kailan siya muling babalik. Kaya lang, walang specific anong oras, anong araw. May sign. Sabi ni Jesus, may sign, Walang day. merong palatandaan. At ang sinabi ni Jesus dyan na isang palatandaan, katulad ng babaeng manganganak, patalas ng patalas yung pangyayari. Sakit. No, meron siyang mga binigay na mga palatandaan. At ang isa sa palatandaan na yan, kaya tayo ngayon ay nag-uusap tungkol sa mga palatandaan ng pagbabalik ni Kristo, yung gera na yan. Ano pa? Saan nakasulat yan, kay Sosay? Sa 3 verse yan, paulit-ulit yan sinabi ni Kristo, kailan siya muling babalik eh. Sinulat yan sa Mateo 24, Marcos, Lucas. sa Lucas 21, at saka sa Marcos 13. Pag yan ay sinulat sa maraming mga talata sa Bible, ibig sabihin, 100% Yeah. binibigay ng Panginoon ang mga detalye. Okay, bumasa tayo rito sa Marcos 13, 1-2. Kaya sa Marcos 13 naman tayo. Nang palabas Wait, Marcos, Mateo, Marcos. Sa Lucas 21. Parang nabasa na natin yan last weekend. Lucas. Lucas 21, 5-28. may ilang tao na mga Teka lang. Pero bago tayo pumunta dyan, pumuntahan muna natin yung panahon. No? Sabi ni Jesus, nakakabasa kayo ng mga araw kung uulan pa yan, pero hindi ninyo nababasa ang kasalukuyang panahon. Anong panahon ngayon? Yung panahon ng Hapon, tapos na, 1945. Panahon ng Kastila, tapos na rin. Kailan yan? 1500 hanggang kailan Nanay Pachi ang panahon ng Kastila? Hanggang 1998. Ay, 1918. Kailan naman to? 1898. Yan. Panahon ng Kastila, medyo lumilipas na yung aming istorya eh. Dumating na tayo after ng panahon ng Kastila, dumating naman, Amerikano naman. Kastila, Amerikano, panahon ng Kastila. Panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, inagaw ng Hapon, tapos sinagaw ng Amerikano. Ano pa ba? Sumunod nga may Pachi. Malaya na tayo. Nakalaya na raw. Depende. Pero ang totoo, hindi pa naman malaya kasi appointed lang yung unang mga presidente ng Pilipinas. Kaya ang tawag doon, puppet government. Sino nag-appoint? Oo. The UN. Ayan ang panahon, ha? Panahon, ang hinihintay natin panahon ay yung panahon
kung kailan si Jesus ay muli nang babalik. Kasi nung panahon ni si Kristo wala pa, parating na, hinihintay ng mga tao. Kailan ba yung panahon ng pagbabalik ni Kristo, ng pagpunta ng Mesiyas, ng tagapagligtas? Okay, so hold lang muna yan ha. Dito muna tayo sa panahon kasi yun ang ating titignan 70 AD, after niyan, meron sa history, no, nandyan yung paano namatay ang mga disipulo, Yeah. meron diyang 70 AD, yan yung giniba ang temple. Ayan, giniba na uli ng Roman Empire. Yan. Bumagsak. Babylonian Empire, Persian Empire, Medo-Persian Empire. Sumunod ay Roman Empire. Yan. Kailan naman nakita yan? Bakit wala pa si Kristo, nakita yan. Pinakita yan sa aklat ni Daniel. No, doon sa nagkaroon ng pangitayin yung hari ng Babylonia. Pinakita sa kanya ano ang panahon nung siya ay naghahari. Sabi ni Daniel, mahal na hari, ikaw ang ulong ginto. Nakita niyo yung pangitayin ng ulong ginto? Ikaw ang naghahari ngayon sa daigdig. Ang susunod sa iyong hari, sabi niya, ay mas mahina kaunti sa iyo. Andiyan na yung Persia, andiyan na yung Medo-Persia. Iraq yan! Yung Babylonia. Persia, yan yung Iran. Pababa ng pababa. Uri. Medo-Persia, Grecian Empire, Greece. Sumunod, Roman Empire. Diyan dumating, panahon ng Roman Empire. Diyan dumating si Kristo, diyan siya pinanganak. So, yan yung maliit na tipak ng bato na bumaksak doon sa paa ng rebulto na ipinakita kay Daniel noong karang linggo. Tandaan nyo? Parang sumusulak na yung utak natin no? Bilo mo panahon lang ng hapon, di na natin alam. Ito, ilang libong taon na to. More or less yan, mula rito hanggang dito. Mula kay Adan, 6,000. More or less 6,000. Pero kung gusto nyo talaga bilangin, ilista nyo yung Bible. Kasi ako, naglilista ako tinitingnan ko kung ilang taon. Mula nung pinanganak si Adan, tapos meron siyang anak, ilang taon, ilang nabuhay. Si Noah naman, hanggang sa pumunta tayo kay, si Japet ba yun? Kay Sosa, Kapit, yeah. yung pinagmulan natin. Tapos, si Abraham, nung siya tinawag ng Diyos, yan ang nag-umpisa. Pinapakita dyan kung saan nagmula ang lahi ni Kristo at ano nga ang panahon natin ngayon. Si Kristo, siya ay nagmula sa lahi ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Si Israel naman, yan, ang unang hari dyan, panahon ng mga hari. Mula nung sila'y dinala sa Babylonia, ang unang hari si Saul, si David, si Solomon, tapos Roboam, ako, sa lado ni Gasosing Yung pinakahuli, yan yung dinala na sila lahat ng tao sa Babylonia. Kasi itong Israel na ito, itong bansang Israel na ito, mula nung ito ay naging bansa, ayaw nitong magpasako. Lagi itong kung sino yung sumakop sa kanila, emperor, lagi itong nagre-rebelde, Nanay Pache, no? Kaya siya laging gustong sako, lagi siyang gustong wasakin ng ng kung sino man yung emperor. Pero ngayon meron siyang kampi, ang Amerika, si Big Brother. Kaya matapang yung Israel na yun ngayon Pero alam nyo ba, sa oras na ito, ang bansang ito ay mula nung sinabi ni Kristo, doon sa 2 verse na binasa ko, yung templo na yan hanggang ngayon, di pa na itatayo. Di ba? Meron kasing 2 propesiya ng bago dumating si Kristo. Una, sinasabi na nasa Ezekiel yan, hindi yan, organic yan. Una, yung templo na yan na giniba, templo, physical na templo para sa mga Hudyo. Hindi yan para sa atin. Simbahan yan. Templo, yan yung pinaka-mother church ng mga Hudyo. Giniba yan, ayan, 70 years. Kaharian yan. Real lagi ng kaharian. Giniba. Okay. Yung templo na yan na giniba, mayroong propesiya diyan sa Bible, bago dumating si Kristo, itatayo muli. Okay. Sa Hudyo yan Hudyo, hindi tayo Hudyo Meron ding isang propesiya na bago dumating si Jesus, ang templo na yan ay
ay nalipat na sa ating mga katawan. Tayo na yung templo. Kaya sinabi ninyo ba alam, ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos. At yung templo na yan ay merong sinasabi, no? Di nakatalikod ang mga Hudyo. Nakatalikod eh. Dumating nga si Kristo, dumating actually si Kristo na isang Hudyo, dumating siya rito para supposed to be, para yan sa bansang Israel eh. Pero hindi siya tinanggap. Kaya tayo mga hintil, tayo nakasapi ngayon sa mga pangako ng Diyos. Yes. Sa lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, baka natin ang Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, nakasapi tayo. At bago dumating si Kristo, sabi niya, ito yung propesiya naman, para naman sa atin, ha? Yung katawan ni Kristo, yung templo, ay muling itatayo tayo. Kaya meron tinatawag na church, ecclesia. Tayo yung katawan ni Kristo. Tayo yung spiritual na templo ni Kristo. Hindi yung mga building na magaganda, yung mga church ng Katoliko, ng iglesia, hindi yun. Ang tunay na templo sa panahon ito, para sa mga hintil, ay yung ating mga katawan na siyang tinatahanan ng Espiritu Banal Santo. May narawan tayo, ha? At bago dumating si Kristo, kasi si Kristo ay darating eh, oh. Ayan ang hinihintay natin, 2026 ngayon eh. Ano mga araw mula ngayon darating si Kristo? Alam niyo kung ano ang palatandaan ng pagdating ni Kristo? Itong mga Hudyo na to, bago dumating kay Kristo, pagbaba ni Kristo, kikilalanin na nila ngayon si Kristo bilang kanilang Mesiyas, tagapagligtas. Pero, dito naman sa mga hintil, meron din isang propesiya na magkaalay no parallel, kaya maraming mga tawag dito, religion, di sila magkasundo. Kasi magkaiba yung doktrina nila tungkol dito. Meron hindi naniniwala ron, meron namang itong isa lang pinaniniwalaan. Pero eksakto, sabi ni Jesus, hanggang hindi nakukumpleto ang bilang ng mga hintil na sasampalataya kay Kristo, yan ang palatandaan, ha? Itong mga Hudyo ito, hindi pa ito haharap, hindi pa ito may kilala kay Kristo. Hanggang hindi pa nakukumpleto ang bilang ng mga taong sasampalataya tatanggap kay Kristo. As a nation. As a nation! Alam mo, meron na namang isa. Teka lang, Nanay Pachi, mamaya mo nga yung as nation, ha? Okay? Kaya kung ikaw ay hindi pa tumatanggap kay Kristo, tumanggap ka na, baka ikaw na lang yung bilang nakulang. Actually, meron nga kaming biruan ni Kuya Sosing eh. Bakit ba yung tawag dito, yung mga kulungan eh, niyayag-yag nyo eh, sa akin yun ha. Eh sabi ko, baka naroon yung kulang na bilang na sasampalataya kay Kristo, baka nakakulong pa eh, para yung Israel na yan, umarap na kay Kristo. Eh kasi bakit ba ikaw ay galiti ka ikaw sa mga Hudyo? Ba ikaw hindi? Gusto ko marami pang ang bomba para sila ako nila kay Kristo. Na-realize ko, kaya pala tayo binigyan ngayon ng pagkakataon na maupo at makinig sa salita ng Diyos ay dahil ang Diyos ay hinahanap yung mga taong tatanggap pa kay Kristo. Pagka natin ang Diyos. So bago dumating si Kristo, tinitiyak ni Kristo ng mga taong dapat niyang iligtas. Kailan niya? World War II, World War I, 70 AD, okay, 300 years, yung Roman Empire ay na-transform sa Roman Catholic. Yan na, hindi nila tinutugo yan eh. Yung Roman Empire na yan, nung pinako si Kristo, ang nagpako sa kanila dyan, ang isa, yung nakalagay dito sa Ingrid, nakasulat na ba sa Ingrid, yung Latin. Kasi yung mga Roman soldiers na yan, ang salita niya Latin. Ito namang mga elite, no? Na galing yan dyan sa, yung mga elite naman ng mga tao, mga opisyal ng government, ang salita naman yan, Grego, Greece. Kaya nakasulat doon sa kanyang Inri, tatlo. Yung isa, Aramaic, salitang local dialect sa Israel, kung saan si Kristo ay pinanganak. Andyan, lugar na yan. Yung isa, yung mga sundalo, kasi may pagkakataon, yung emperor nakatira doon sa Rome. And Rome,
Italy, Rome, no? Nandyan ngayon yung capital city. Nandyan ngayon yung bahay ni Santo Papa. Ayan. Nandyan sa Rome. So kung makapunta dyan sa Rome na yun, kaya ba tayo pupunta dyan? Dati, kaya kahapon galing kami sa Thailand, sumakay kami ng elepante. Kaya ayaw ko sumama, kasi gusto ko meron kasi akong laging gustong-gustong mabasa matapos. Ito yan. Every week, kahit sa party ako ng daigdig, dala-dala ko yung Bible ko, dala-dala ko itong, sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng mensahe para mapag-usapan namin sa Monday tungkol sa iyong muling pagparito. Kita mo, isipin mo yan, kahaba-haba na yung 5,000 years na nandito, nabubuo lahat sa isip mo yan. Ang Bible, yung Bible natin, panahon ni Jose, hanggang sa dumami na sila sa Egypt, nung sila'y bumalik na, sino yung tinapon ng nanay niya? Si Noah? Sino ba yun? Moises. Si Moses. Itong si Moses na ito, si Joseph, ito ay pinagbili ng kanyang mga kapatid pumunta sila ng Egypt. Yeah. Kasi nagkaroon ng taggutom 7 years. Tingnan niyo ang Panginoon, nagtuturo nagkaroon ng taggutom. Pinadala si Joseph sa Egypt kasi yung mga pananim doon, pag wala kasing ulan, doon sa panahon na yan, wala kang pananim. Wala ka rin hayop, kung hayop mo walang kakainin. Yeah. Si Joseph, na anak ng isang patriarka, no? Abraham, si Isaac, si Jacob. Andiyan na yung, sumunod na yung 12 patriarka. Si Joseph, actually, nakasapi yan. Anak yan eh. Ay, kapatid pa, isa sa ano yan? Isa sa patriarka. Yung isa sa anak nito si Joseph, o dalawa, parang nakasali. Oo, merong sumapi. Ano po yung kasi niya? Kasi may anak yan si... Joseph. May anak yang si Jacob, may anak yang si Jacob na sinipingan yung kanyang asawang alipin. Kaya parang naatsapuera, merong naatsapuera. Kaya itong anak nito si Joseph, nakasali doon sa 12 patriarka, merong anak. Tama ba ako kay Joseph? No? Parang konti lang. Ngayon, itong si Joseph na ito, nagpunta ng Egypt. Nung sila'y kadami-dami na ron, milyon na sila, nakipag-usap na naman ng Diyos dito kay yung tinapon ng nanay niya sa basket, si Moises. Moses! Kasi si Moses nakakita ng isang puno, nag-aapoy, pero hindi nasusunog. Dito Moses na, ano ba ito? Ako na ito. Lang sa tinawag ng Diyos. Ilabas mo ang aking tao, sabi ng Diyos. Kasi itong 12 patriarka na ang tao tinatawag na Israel, yan nagmula sa patriarka na yan, yung bansang Israel na tinatawag natin ngayong Israel. Pagmula doon sa Egypt, nilabas sila ni Moses, diyan na ngayon nagpunta dyan lumabas yung maraming Bible, yung Law of Moses. Yan, hawak-hawak natin na yan. No? Ano ba natin, trace natin yan eh. Kung hindi mo yan alam, maaaring magkakaroon ng kaunting duda-duda yung isip mo eh. Pero pagbasahin mo yung Bible, magdudugtong-dugtong lahat yan, walang conflict kahit isa. Kahit isang istorya sa Bible, wala kang makikita na magka-conflict. Hindi katulad ng history, ang history maraming conflict eh. Wala naman ang author. Kasi yung history, pag magsulat niyan, tao nang susulat niyan, kuminsan, kung yung author niyan ay kakampi ng hari, kapag ang history against doon sa hari, kuminsan naiiba yung istorya. Kaya pag history, maaaring tama, maaaring hindi. Maaaring kulang, maaaring mali. Pero ang marami sa mga history na tagpuan ng marami, kasi nung panahon na yan, meron na rin mga historiador. Patulad ng pangalan ni Josephus, kung sino-sino na mga historiador na nagsusulat ng mga libro. At yung mga libro na yon, nagpo-connect, nagtatama dyan sa mga pangyayari, lalong-lalo na nung nag-umpisa na dyan sa Rome, sa Babylonian Empire. Nasaan yan? History book na yan. Dyan sa Roman, yung pamamahala nila dyan sa Israel, nakalibro lahat yan. Sino-sino yung mga sumakot dyan. Hanggang dumating yung mga tinatawag natin mga crusader, yung mga Kristiyanong galing Europe. No, kasi itong si St. Andrew nakarating ng Europe yan. Saan nakarating disciple bago sila pinatay? Merong nakarating ng India. No? Merong nilagare, merong pinakuri sa krus ng pabaligtad, iba't iba. Noong nagkaroon ng persecution, nung si Kristo ay
pinatay, 33 years, umakyat sa langit. After niyan, nagkaroon dyan sa Jerusalem ng persecution, ang tawag doon pagpatay sa mga sumasampalataya kay Kristo. Ang unang pinatay dyan, Diba? Santiago. si Esteban, pinagbabato. Si Santiago, parang buhay pa yata ang Panginoon nung pinatay si Esteban. Hindi, ano na? Wala na, oo. Malangit na. Tapos, nung sila yung pinagpapatay, actually si Pedro, papatayin din kinulong na nga Pero hindi napatay kasi pinalaya ng angel sa kulungan. Nakakulaw, biglang lumindal. Tama ba, Nanay Pachi, no? Sabi ng bantay, ako, papakamatay. Wag! Pati yung mga sundalo, nakakilala kay Kristo. Paul yan. Paul naman yan. Okay, si Pablo naman yun, wala na. May soseng, no? Kasi yung mga iniwanan ng Panginoon, after ng Panginoon ay namatay, 70 years mula nung ang Panginoon ay nangaral doon sa palibot ng templong ito, maging sa loob ng templong ito, sila ay pinagpapatay lahat. 70 years, giniba na yung templo. Ang gumiba ng templong niyan ay Roman Empire. Yan. Kaya itong Trump na ito, mayabang siya raw magtatayo ng templo kasi itong Trump na ito, marami itong kalwat kanang mga kaibigan, pastor. Diba, Che? Pagkakita mo yan sa Dario, siya, Malaysia. Marami dyan. Alam ang Bible? Kaya itong Trump na ito, bilang legacy niya, ang unang-una niyang ibinulit, yung capital city ng Israel, na dating nandun yata sa Tel Aviv yan, nilagay niya ngayon sa Jerusalem. Kaya nagkagulo bigla yung mga Muslim dun hindi pwede dito. Wala. No? Nung nagkaroon ng First World War, kailan pa Nanay Pachi? 1920, 1914? No, 31. Sakto-sakto. First World War, Second World War, 1941 to 45, Nanay Pachi? Ha? Yes. Talaga naman, meron tayong encyclopedia, Second World War. Diyan sa Second World War na yan, nung si Kristo ay umalis, First World War, Second World War, yung bansang Israel, hindi na yan nag-exist. Nung First World War, Second World War, wala na yan sa mapa. Di na natin nakikita sa mapa yan. Yung Israel na yan, ang pangalan niyan, bago dumating ang Second World War, ay Palestine, tsaka Lebanon. Wala na yung Israel. Wala na sila. Nung dumating ang Second World War, ayan, nanalo na yung mga bansang Kristiyano. Nanalo na. Kaya karamihan ng mga bansang ito, nagbotohan sila. Ano bang gagawin natin dyan sa mga Hudyo na yan? Pinagpapatay na nga ni Hitler yan, 6 na milyon. Anong gagawin natin dyan? Kapunti na siguro natitira dyan. Nagbotohan sila, gumawa sila ng tinatawag nilang United Nation. Narinig niyo yung United Nation, ha? Democratic form of government. Oo. Yung United Nation na yan, meron yung tinatawag na NATO. Ayan, yan naman yung grupo ng panggera naman niya, panggera. Yan, mga armed. Panggera na yan. Yung United Nation, kaya sabi doon sa binasa natin noong araw linggo mag-aaway ang mga bansa sa kapwa bansa, o nation kaharian sa mga kaharian. Pagpunta ka dyan sa Middle East, puro si King Fahad, si King Faisal, lahat dyan sa Middle East kaharian. Pag nagiging demokrasya yan, inaagaw ng, kung hindi agawin ng yung Muslim, pag hindi agawin niya ng Muslim, inaagaw yan ng demokrasya. Pag naging demokrasya yan, maglalagay yan ng isang, kunwari, presidente, babaguhin nila yung sistema, gagawin Democratic Republic of Iran. Yung Iran. Ngayon sino ba yung ng Iran? Si Khomeini. Kung nababasa nyo, si Khomeini, pinagbobomba ng Amerika. Bago yan si Khomeini, after no Second World War, itong si Shah, si Shah, hindi na po mga history niya, si Shah, si King Shah ng Iran, parang hindi nabasa nga ni Pati sa history yun Bago si Khomeini, ang Iran ay pinamamahalaan ng monarkiya.
Siya ay naagaw, nagrevolusyon, naging Islamic. Islamic. Ayan. Kaya nung pinakita ng Panginoon kay Daniel Haring Daniel, Haring Nebuchadnezzar, ikaw yung namamahala ngayon sa daigdig kasi emperor siya si Babylon. Susunod sa inyo ay Persian Empire, Grecian Empire, at ang susunod, Roman Empire kung saan darating si Kristo. Sumating na, nakalipas na yan yung mga panahon alam na, nakasulat na Marami sa inyo, parang natutulig na wala na, parang nga lang ng lolo na, hindi nyo na maintindihan Hindi sa inyo may naintindihan, taas ang kamay. Meron, marami rin nakakaintindi. Alright! Katulo na itong aking lamesa. Darating si Kristo, pakibura mo nga. Pakibura mo nga ito. Punta na tayo. Pakain na natin yung sosing yung Lucas 21. Burahin mo na. Lucas 21. Anong oras na ba, Rod? May oras pa tayo, Rod? 10 minutes. Lucas 21. 5. Isa mo na sa 1. Nagbasta ni Hanggang Jesus. 28. Lucas 21. Matthew, Marcos, Lucas 21. 1 to 28. Yeah. Sa 5 na muna. May ilang tao, Sige, 5. may ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya sinabi, Hold, Kuya Sosay, ayan yung panahon na yan, 0-0. Yan ang umpisa. Ayan yung panahon ni Kristo, 33 years. Yan yung binabasa natin. Nandiyan nga Kuya Sosay Oo. Ulitin mo, Kuya Sosay. may ilang namang Templo, okay. nag-uusap tungkol sa templo. Tungkol sa Pinag-uusapan nila templo, okay. ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, Okay, hold. So, sinabi sa kanila ni Jesus, walang matitira diyang kapwa bato. Okay, after 70 years, nakita natin yan sa history. Giniba ang templo. Okay. Okay, tuloy pa, Kuya Sosay. yun nga, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita niyong yan ay guguho at walang matitirang magkakapatong. Iguguho ang templo na yan at hanggang ngayon, yung physical na templo na yan ay nakaguho. At ang nakatira ngayon, at ang nakatirik diyan ay walang iba kung hindi mosque ng Muslim. Dalawang pinaka-holy sites ng Muslim. Kaya meron 3 ngayong namamahala sa daigdig. Kung hindi yung pamamahalang Muslim, pamamahalang komunismo, pamamahalang demokrasya. 3 ang namamahala. Yan 3 na yan ang nagsasakupan. Palit-palitan lang ng pamamahala yan. Yung reliyon ng, ano itong reliyon ng, Buddhist ba yan? Buddhist sa India, yung ibang religion sa China. Hindi yan nananakot na, hindi yan katulad ng pananakot na ginagawa nitong pamamahala sa daigdig. Walang Buddhist na, ikaw sasakupin ka na, gagawin ka na. Buddhist, hindi. Pag ikaw sinakop ng Amerika, gagawin ka ng demokrasya. Pag sinakop ka ng bansang Muslim ng mga ISIS, ang dami nilang masasakop. Muntik na nga tayo Kung makita niyo yung gera doon sa Marawi, yung makailan na. Panahon lang ni Duterte. Wasak yung isang city ng Marawi kasi tinangka nila sa open ang Pilipinas. Gagawin nilang Muslim country. Okay? Tayo naman ang Pilipinas, nung sinilang yung pamamahalang komunista, kailan lang yung komunista lumabas Kailan lang yung komunista lumabas? Ang unang sinakop niyan, Russia, tsaka China. Yan, nagpunta yan ng Vietnam, North Korea. at marami pang iba. North Korea, marami pang iba. Russia, China, North Korea, Vietnam, muntik na nga tayo panahon ni Marcos muntik na tayo maging komunista Okay? Ito namang pamamahalang Muslim, nag-umpisa yung Muslim, 500 o 600 years. Yeah. Yan yung nagsimula yung storya ni Muhammad. Yeah. Yan nag-umpisa. Hanggang sa lumaganap yan. Hanggang sa nung nawala na yung Roman Empire, 500. no? Lumabas naman yung Byzantine Empire.
Narinig niyo ang Byzantine Empire? No? Ang mga umuupong emperor diyan, mga Muslim, kaya merong panahon dyan sa Espanya, meron dyan kalakilang simbahan, naging simbahan ng Muslim. Napuntahan namin eh. Tataka nga kami. At ka namin ng history, under Byzantine Empire, marami siyang sinakop ng mga sakop, mga simbahan ng Katoliko. Okay? Hindi na natin Kuya Sosay, tuloy mo pa. Yan. Darating ang panahon ng lahat ng nakikita niyong yan ay gugo, walang matitirang magkakapatong ng mga bato. Ayan, nangyari na nga. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano po ang magiging palatandaan iyon? Ay magaganap na. Sumagot si Jesus, mag-iingat kayo upang hindi kayo mailigaw, inuman. Marami ang darating sa aking pangalan na pagsasabi, ako ang Kristo, at dumating na ang panahon, huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Digmaan, rebellion, Dapat mo na mangyari mga iyon, subalit hindi dapat mangyari ang mga yon, yung mga gera na yan. Yan ay talagang mangyayari, walang makakapigil. Kaya kahit sabihin ni Trump, tigil na gera, stop na, gera, stop. Hindi na mapipigil. Bakit? Yan ay talagang mangyayari at walang makakapigil ng gera na yan. Yes. Kaya kahit si Trump ay magyabang, sabi ni Trump, tapos na gera, bukas wala ng gera, hindi yan mapipigil. Bakit? Yan ay nakasulat bago dumating si Kristo. Yan ay mangyayari. Pero, pinagpaunahan tayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus mismo, na kung kayo'y makabalita ng mga gera, ang unang-unang gagawin natin, sabi ni Kristo, huwag kayo matatakot. Fear not! Tuloy mo pa kayo mag-time. Tuloy mo. Huwag kayo mababagabag kung Huwag mamagap. Takot yun eh. Kasi sa inyo, Oo. huwag kayong matakot. kung makakabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Maglalaban-laban ng mga bansa at magdidigmaan ng mga kaharian. United Nation, Kingdom, Yeah. ayun, yung United Nation na yan, mukhang magkakawatak-watak na yan. Magkakaroon ng mga... Eh, hold on, so kung makikita nyo ngayon yung balita, no, mukhang titiwalag na yung Amerika sa United Nation. Mukhang magbabakbakan sila. Okay. Kalaban nila yung mga kingdom doon sa, kingdom dyan sa Saudi Arabia, yung Iran yan, mukhang magkano yan, mukhang... Nakasulat na lahat yung mangyayari, bago pa yung mangyari. Tuloy mo ba kayo, Jose? Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Sa isa lang, kayo, Jose, niya, hold lang, nabalitaan nyo nung nakaraan. Dito lang sa Pilipinas, kailan lang yan, maraming, nagpadala tayo doon sa mga simbahan ng mga nagiba. Dami natin pinadala na eh. Cebu yun. Tigpa 5,000 siguro. Hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa 15 hanggang 25 abroad. May mga number tayong, yung mga kaibigan natin pastor doon, may mga picture kaya sa site. Oo. Yung mga simbahan, iba naman mga bahay, dapa. Lindol. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang panig ng daigdig. Yeah. At susunod, tagutom. O, tagutom. Kailan lang tayo nagtagutom? Namigay tayo ng pakaraming bigas. Libong bigas. Yung COVID-19, ano ba dyan? May sinabi pa yung mga salot. Salot. Mga salot, tagutom. Kasi yan magkakasunod yan pag dumarating yan magkakasunod. Mga salot, mga tagutom, at mga giyera. Magkakasunod yan, magkakapatid yan. No? Kaya nung si David, nung siya'y pinarusahan ng Diyos, sabi ng Diyos kay David, Nanay Pati, anong gusto mong parusa? Giyera. Tagutom. Ano kayo, Soseng, di ba? Tinanong si David, ang pinili ni David, 3 araw na salot. Paglabas ni David ng mga palasyo, nakita niya 70,000 tao patay sa araw. Yeah. Makita niya yung angel. Kaya yung binili niya yung giikan ni araw na. No? Kasi gusto niyang mag-alay sa Diyos. At doon itinayo ni David yung templo na yan na pinag-uusapan natin. Tuloy mo ba kayo, Soseng? Yan. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at na mga bagay, kamanghamanghang kababalaghan. kamanghamanghang kababalaghan, Buhat sa langit. buwan sa langit, doon lang. Alam niyo yung mga UFO na yan, dati hindi natin pinaniniwalaan yan. Ngayon pinaniniwalaan na ng Israel military, ng American military, lahat ng mga military na nalipat dyan, naniniwala na sila ngayon dyan. Dati, pag yung isang sundalo nag-report, meron kami nasa lubog na
ng tabako. Ang gagawin, grounded ka kasi nasisira ulo mo. Ngayon lumalabas na yan pala, napakatagal ng panahon na nakikita na napakaraming tao. Kahit tayo, pag nakakita yung isang tao ng gano'n-gano'n, sasabihin natin, gano'n na, nasisira ang bait. Talagang nasisiraan minsan ng bait kasi hindi niya maarok ng isip niya. Akala niya nasisiraan talaga siya ng bait. Ngayon, nire-recognize na yan ng mga edukadong bansa. Meron na silang ngayong pag-aaral tungkol dyan. Nakikita na nila yung samot-saring mga kung ano-anong tungkol dyan sa mga bagay na yan sa kalangitan. Yes. Pero, may kinalaman pa rin yan dito sa pagdating ni Kristo. May kinalaman pa rin yan. Bakit? Kasi palalabasin ng demonyo ni Satanas. Pagdating ni Kristo, kung natatandaan nyo, bago dumating si Kristo, ang mananampalataya ay kukunin. Yung isa ay gumigili, yung isa ay kukunin. Yung isa ay naglalakad, tumatakbo, yung isa ay kukunin, yung isa ay maiiwan. Yeah. Palalabasin nila yan, magkaroon ng invasion ng UFO. Pag nawala na si Rod, nawala na si Kuya Sosay, nawala na yung mga naghihintay kay Kristo, no, meron silang tawag na yung mga nag-aaral sa Harvard University. Ang tawag na Kuya Sosay sa Kuya Patrick. Rapture, yan. Rapture ang tawag nila dyan. Kukunin ang isang tao, papalitan ka ng katawang hindi na mamamatay. Kaya may verse tayo eh. Kayong mga nabubuhay pa, nais kong malaman nyo ang isang hiwagang ito upang hindi kayo magulumihanan. Kapag natin ang Panginoon, sabi doon, lahat tayo, meron sa atin hindi mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin. Ngunit tayo'y babaguhin sa isang mata. Tayo'y kukunin, sasalubong sa pagbabalik ni Kristo. At pag dumating na si Kristo, sabi diyan sa Bible, katulad ng kitlat mula silangan hanggang kanluran, makikita ng lahat. At kapag si Kristo ay nakita ng marami, sasabihin nila, hindi si Kristo yan, UFO yan. Kasi ang diablo, nagliligaw. Inililigaw nila yung pag-iisip ng mga tao. Nandadaya. Di ba si diablo, bakit napalit ang diablo? Upang mga tao ay dayain. Saktan, nakawan, at patayin. Yes. Subalit si Kristo ay naparito upang ang mga tupa, ang mga sumasampalataya, ang mga naghihintay kay Kristo ay bigyan ng buhay na masaya, masagana, ganap, at buhay na walang hanggan. Paano natin ang Panginoon? Okay, so tapos mo na. Meron pa ba? Wala na. Wala na!